Pakinggan po ninyo itong idea nitong si Sara Duterte, Vice President, tungkol sa problema ng oil product sa ating bansa. Kung paano daw pabababain ang presyo. Pakinggan natin bago natin bigyan ng opinion at interpretation sa tamang pagbasa ng sitwasyon. Si Vice President Duterte. Pa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crude. Yun, no? Ayun na kanya sinasabi. Dahil sabi, ang idea niya, kung merong problema raw sa Middle East, ay para bang kumuha sa iba. Gumawa ng paraan na tayo ay magkaroon ng oil product, para bang gusto niyang palabasin, kung may problema sa Middle East, merong ibang pipiling pagkunan. Pero ganito pala yan, hindi ho ganun kadali. Okay? Una, pag hindi tayo halimbawa, lilipat tayo ng ibang bansa, halimbawa Amerika o sa Europe o sa mas malalayong bansa, mas malaki ang gastos. Hindi yun solusyon para bumaba ang presyo. Kasi yung transportation, yung biyahe ng mga barko na magdadala ng oil dito kung malayong pinanggalingan, dagdag na gastos yun. Di ba? Di ba? Parang halimbawa, para maintindihan nyo, pamasahe. Pag sumakay ka ng Quezon City, papunta ka ng Quiapo, iba ang bayad nun. Pero pag mula Quezon City, papunta ng Pasay, malayo yon, malaki ang gastos. Ganon yung barko. Medyo malapit, sabihin, malapit sa atin kahit paano ang Middle East sa Pilipinas. Kumpara kung tayo ay mag-i-import halimbawa sa Latin America o sa North America, baka madoble ang gastos. So paano bababa yung fuel? Mataas pa rin. Unang-una, ang sabi ng Department of Energy, mga kaibigan, hindi pala ganun kadali na tayo biglang mag-i-import sa ibang bansa. Akala ko kasi nung araw ganun din ang pwedeng solusyon. Hindi pala. Mayroong mga dapat i-considera. Katulad po nung refinery tinatawag, yung palang ating mga oil product na ini-import dito na nila sa ibang bansa, hindi pagdating dito pwede nang ibenta kaagad. Dadaan pa rin ho sa mga facilities ng ating mga oil companies dito sa Pilipinas. So yung ating palang mga facilities, na ginagamit para malinis, maayos yung crude oil na bago nila ibenta sa merkado, yung pala ay hindi pwedeng sa lahat ng klaseng oil. Ibig sabihin yung oil galing sa Latin America, North America, kung saan man, dalhin sa Pilipinas, at kung ano yung facilities na ating ginagamit para sa pag-aayos, paglilinis ng fuel na galing sa Middle East, hindi pala parehas yun, magkaiba pala yun. At malaking gastos yan ng mga oil companies. So, ibig sabihin, kung babaguhin yung sistema at facilities ng mga oil companies, kung sakaling kukuha tayo sa ibang bansa, mas malaki ang gastos sa pag-aayos ng oil product at transportation. So, hindi ho bababa ang oil product. Baka mas mataas pa. Ganun palang katindi yun. At sa issue naman, although yung sinasabi ni Sara Duterte, yun ang solusyon, pero hindi pala pwede yun. Yun ang mali doon. Hindi ganun kadali. Dahil dalawang malalaking problema. Ulitin ko, yung transportation, mas malaki ang cost, mas malaki ang gastos, hindi yan katanggap-tanggap. Pangalawa, yung mga facilities hindi tugma doon sa ginagamit ng kasalukuyan nila ng oil companies na ginagaling sa Middle East kung magagaling sa ibang bansa ang fuel. Ang bigat. Dapat kasi inaaral muna bago sinasabi. Ang laki-laking opisina niyan, Office of the Vice President. Pangalawa, sa pinakamataas na kapangyarihan sa buong Pilipinas. Marami siyang mga tao, mga staff, dapat nagre-research na mabuti bago magbigay ng interview. Kasi pagka hindi mo inaral, sablay eh. Kung hindi naman yung aral at maniniwala kayo, akala nyo tama, ay delikado yun. Yung pala, pagka kinuwenta, mas malaki ang magiging problema. Hindi magro-roll back, hindi makakatipid. Yun. Huwag nating kalimutan, business ito.
Business is business. Okay? Pag malaki ang gastos, mahal ang produkto. Pag malayo ang panggagalingan, mahal ang transportation. Okay? At iba pang mga dahilan. So, kulang sa pagsusuri ang mga staff. Bakit kasi wala bang business advisor si Sarah? Business advisor, political advisor, or media advisor. Para sa lahat ng mga halimbawa, ambos interview o statement, merong sapat na basihan at malalim ang dating. Dapat ganun eh. O huwag kayo magalit mga DDS ha. Ito'y malasakit na kung tatanggapin nyo, kung kayo nakakaintindi ng authority at yung Office of the Vice President, tanggapin nyo itong paliwanag na ito. Pero kung saradong isip nyo, katangahan ang lahat, talaga hindi nyo kumaintindihan. Ang sasabihin nyo, binabanatan ko. Hindi ito banat. Dapat, bago magsalita ang Vice President, dahil mataas na opisyal, merong sapat na background. Matibay ang basihan. Matibay ang pinanguhugutan para kapanipaniwala. Pagka basta na lang ma-interview, basta na lang sasagot, tapos ang implication ay negative, kung ano man, kasiraan yan. Nasaan yung mga malaking sweldo ng mga staff ng Office of the Vice President? Di ba dapat kumpleto yan ng mga department na nagmumonitor sa lahat ng galaw, international, national, local, business, security, lahat ng sektor. Dapat monitor ng Office of the Vice President. Kasi nga ang mga statement yan ay nakataya ang kredibilidad, nakataya ang pagkatao at kaalaman. Kung sablay ang mga idea, negative din ang dating yan. Di ba? Ayun po yun. Okay? So, madalit sabi, sa side po ng Department of Energy, hindi pwedeng ganun kadaling mag-import sa iba. Okay? Dahil nga may malaking gastos. Sunod pa na issue dito, doon sa hindi pa rin nakakaintindi o baka nakalimot, meron po tayong oil deregulation law. Wala hong control ang pamahalaan under oil deregulation law. Ang trabaho lang ng Department of Energy, monitoring ng presyo at saka ng supply. Ang nagtatakda, nagdideklara ng rollback at increase oil company dahil sa oil deregulation law. Ang Department of Energy hanggang pakiusap lang, hanggang monitoring lang. Wala silang authority magsalita, magsabing ito ang increase, ito yung rollback. Hindi. Oil company na po ang nasusunod sa ilalim ng batas na yan. Okay? Kung tatanungin nyo, bakit may ganyan batas? Ay kasi hindi naman kayang pangasiwaan ng gobyerno ang supply. Malaking gastos yan, malaking pera. Mahirapan ng gobyerno kung pera pa ng taong bayan ang gagastusin sa pag-i-import ng oil product. Kaya business group ang nag-i-import at sila binigyan ng authority sa ilalim ng oil deregulation law na sila yung magpatakbo ng business na ito. At ang gobyerno ay nagiging monitoring lang, implementation lang ng mga rules and regulation, paano mag-business at ano yung mga kailangan bago mag-business. At yun na nga pakiusap lang ang kanilang authority at saka po monitoring. Pero yung pagdideklara na ganitong increase, ganitong rollback, hindi yan trabaho ng gobyerno. Yan ang totoo. Mukhang hindi yata alam nung marami, kaya ang layo rin ng comment ng iba. Aral-aral po para hindi makahawa yung inyong mga sablay na sinasabi, lalo na yung iba. Hindi ko naman nila lahat. Marami dito. Matatalino.